hiniling ng mga napapadaan sa paupahang bahay na ito sa Bustos, Bulacan. Sementado at mukha namang bago. Pero marami raw ang naninindig dito ang balahibo. Bigla po kasi nung nag-ano yung pinto, sumasara. Si Carolina, mahigit 3 dekada nang nakatira sa compound kung saan naroon din ang bahay. Saksi raw siya kung paano ngang ilang mga nangupahan dito nag-alsa balutan sa takot. Nakikitang anino o parang may naglalaro. Hanggang kamakailan lang ang kung anumang kinatatakutan sa paupahan, tila raw muling nagparamdam. Sa kalagitnaan kasi ng gabi, ang nakaparadang electronic bike na nasa gilid ng paupahan, kahit wala namang nagmamaneho, ganito ang nangyari. Walang kukurap. Kinabahan po at kinalibutan. Walang po kasi yan eh. Kundi po malfunction po nung e-bike, may multo po talaga. Ayaw naman daw nilang labasin kasi nga natatakot. Dahil ba't umaandar yung e-bike kaya wala naman tao. Napaglaruan po siguro ng elemento. Kinabahan, natatakot, kinilabutan. Kung may ganitong pangyayari sa paligid mismo ng inyong tinitirhan, at kung ang iyong mismong bahay may kung anong mga nagpaparamdam, saan ka na magtatago? Ilang linggo rin daw na bakante ang paupahan hanggang nakursunadahan ito ni Vernie. Nagtengang kawali nga lang daw siya sa narinig niyang mga kwento sa apartment. Lalo't pasok ang renta nito sa kanyang budget, 7,000 pesos kada buwan. Malaki naman po siya. Nagandahan na rin po ako kasi malaki po yung pagkakaiba niya sa rent namin sa Manila. Bungalow house ito, gawa sa bato at may 2 kwarto. Para makatipid sa pag-alis-alis ng bahay, si Vernie bumili ng e-bike. Magwa 1 year na po siya sa amin. Malaking bagay po siya sa amin. Naging matiwasay naman daw ang mga naunang buwan nila sa bahay. Pero kalaunan, may naramdaman na raw silang kakaiba. Pauwi kami dito sa bahay. Parang may tumingin po sa side mirror ko. Yung feeling mo ba na may tumilip, dinededma ko na lang. Hanggang nitong July 17, ang tahimik nilang gabi nabulabog nung may narinig silang kalabog. Binaliwala po namin. So, ang expected po namin is yung gate. Kasi minsan po sinasara yan kapag 12 na para po walang makakapasok. Ang ingay, narinig din daw ng kapitbahay nilang si Jmar. Nanonood lang po ako sa sala ng movie po sa cellphone. May narinig po ako na tunog po sa labas, galing sa labas. Akala ko po magdanakaw kaya sinilip ko po. Kinilabutan daw si Jmar sa kanyang nakita. Umiikot po siya mag-isa. Sa kuhang ito, eksaktong alas 11 ng gabi, makikitang nakaparada ang e-bike sa gilid ng bahay. Walang kung ano-ano, bigla itong umabante. Tumama pa sa bintana ng bahay. Bago lumiko, at 3 beses na nagpaikot-ikot. Bago tuluyang nawala sa camera. Bumangga na po siya sa date po. Kinabahan po at kinalibutan. Akala ko po na loloko lang po siya. Sinilip ko po dyan. Nakita po, nakabangga na nga po. Chinek po namin, wala po siyang susi. Tapos naka-handbrake din po siya.
ang pag-andar ng e-bike ni Vernie. Nakita rin daw ng hipag at pamangkin ni Carolina. Kinilubutan ako. Ayaw naman daw nilang labasin kasi nga natatakot. Dahil ba't umaandar yung e-bike kay wala naman tao. Dahil sa kakatwang insidente, mas lalo raw nagkakatakutan ngayon, lalo na sa loob ng bahay ni na Vernie. Sa panganay ko pong babae, kada po inuutusan namin siyang maghugas ng pinggan. Hindi po siya mapalagay. Minsan daw po may nakabantay sa kanya, may tumitingin. Nagtataka na lang po ako, pero binabaliwala ko na lang. Para mabigyang linaw ang misteryosong pag-andar ng e-bike ni Vernie, ang CCTV footage kung saan kitang mag-isang umandar ang e-bike, ipinasuri namin. Based dun sa video na nakita ko, hindi ko maipaliwanag kung paano siya umandar. Pero doon sa nakita ko, hindi siya edited. Pero hindi kaya nag-malfunction lang ang preno nito? Dinala nila ang e-bike sa mekaniko. Dalawa lang po kasi yan eh. Kundi po malfunction po ng e-bike, multo po talaga. Napaglaruan po siguro ng elemento. So, medyo kakaiba. Mabigat yung area. Kaya para mag-imbestiga, inimbitahan namin ang paranormal researcher na suki na ng ating programa, si Ed Caluag. Nakakahilo. Meron na bang nakakita ng parang shadow figure? Humanap na ng kasama sa loob ng inyong bahay. Yung entities natin, nahawakan po itong e-bike na to. Nagagalit po eh. Dahil ang nakakakilabot na resulta ng investigasyon, susunod na. Umaandar ang takot at kilabot ngayon sa compound na ito sa Bustos, Bulacan. Matagal na kasing di umanong may nagpaparamdam sa paupahang ito. At kung ano man daw ang elementong ito, ang siya ring pinagsususpetsahan nilang nagpaandar sa e-bike ni Vernie kahit wala naman ditong nagmamaneho. Ang pangyayari, nakunan ng CCTV. Kundi po malfunction po ng e-bike, may ano po talaga, multo po talaga. Napaglaruan po siguro ng elemento. Ang e-bike, sinuri ng isang mekaniko. Meron silang nadiskubring sira sa e-bike. Yung bearing, po sa manubela. Umaalog na po, ma'am. Maingay na po. Wala na pong preno. Tinatisin ko po umandar, ma'am. Walang susi. Ayaw po talaga. Pero hindi raw ito ang dahilan para umandar ang e-bike ng mag-isa. Baka naiwanan din naka-start tapos may nakalak po yung manubela. Minsan nagdolo ko din po kasi yung may mga throttle po. Kasi bago po kami matulog, sinecheck ko po yung mga susi namin na nakasabit po. Wala po akong naiwang susi doon. Samantala, para malaman kung may dapat nga bang katakutan sa paupahan, nag-imbestiga si Ed Caluag. Hello, good evening. Nag-set up muna ang team ng tinatawag na REM o Radiating Electromagnetic Pod at Music Box para makasense ng energy. Dito sa part na to, medyo kakaiba. Mabigat yung area. Parang masusuka at saka parang sinasakal. Papasukin niya ang paupahan. Dito kaya, shy welcome? Nakakahilo. Ito sa part na to, meron bang experience kayo dito nakakaiba? Yung panganay ko po, kapag po nandito siya sa kusina, para daw pong minsan may nakamasid. Meron na bang nakakita ng ng parang shadow figure? Sa anak ko po. Merong ano po eh. Merong boses po kasi na na parang nagagalit.
Ma'am, ka dito. Okay. Pikit kayo, ma'am. Meron bang pakaramdam na parang umiikot? Ganon? Opo. Bumibigat po yung dibdib. Bumibigat. Opo, yun po kasi yung spot, no? Hindi po siya kaluluwa or elementals po ito. Nagagalit po eh. Biglang tumunog ang music box. So, ibig sabihin, mayroong dumaan dyan. Hanggang sa ang hawak ni Ed na tinatawag na dowsing rod, itinuro siya sa direksyon. Ano po yung nasa likod dito? Yun na po yung party. Yung part ko nasaan yung may e-bike? Yun po talaga eh. Yung entities natin, nahawakan po itong e-bike na to. Upo kayo dito. Bigat, sir. Sir, maiiyak na ako. Nagsagawa siya ng isang ritual. Anino siya at ang unang sinabi niya sa akin, bakit ka nandyan? Akin siya. Tingin ko may sinundan eh kasi may kiniklaim siya eh. Ibig sabihin, hindi siya nandito sa bahay na to mismo. Yung paggalaw ko ng e-bike, masasabi niyo po na pinagalaw ko ng anito. Siya yon kasi dahil gusto niyang magpapansin. Sa family naman, hindi po kayo dapat matakot, ma'am. The moment na natakot kayo, mas lalo nila kayong guguluhin. Ang ating mga bahay at ang paligid nito, lugar kung saan dapat tayo pinakaligtas mula sa anumang ating kinatatakutan. At kung sakaling tayo'y eeskapo, paano kung pati ang sasakyan bigla namang mag-isang gumagalaw ng ganito? Mapapausal ka na lang. God bless our home.